Yun lang yung minsan kinaganda kasi, parang, yung meron kasing advantage at disadvantage yung trabaho namin. Siguro yung, na sabihin mo na advantage para sa amin. Kasi yun nga, kahit napagod na kami minsan, alam mo may mga guest talaga na na-appreciate yung pagod namin. Kung nagbibigay sila ng tip talaga, minsan pag umaalis sila, nag-iiwan sila ng letter para dun sa sa naglinis ng room nila. Yung ganun guys, 20, minsan 40, ganyan, 50, $50. $50 yan guys, hindi peso yung pinag-usapan natin. So, hi guys, dito na ako sa bahay, karating ko lang. Ito na yung pagkain na binili ko sa inyo. Yung Thai food. Ito guys, yung salad niya. Wow! Salad yan guys, barbecue salad, barbecue. May siya, parang chicken, tapos merong parang yung lumpiang Shanghai, ganyan. Wow! Mix siya. Tatlong klase siya, tapos may beef din siya, barbecue. Ito naman yung fried rice na shrimp, fried rice. Ito guys. So, syempre, may nakuha tayong grasya. Ang ginagawa ko guys, pag may grasya ako, yun, sinasabi ng asawa ko sa akin, bumili daw ako ng pagkain ko. Yun, kasi, alam nyo guys, sa trabaho namin, lalo na pagka marami kang check-out, kasi nag-start na ako na marami na akong rooms ngayon. So, yung 13 rooms, ito guys, ito yung fried rice. Yun, kwento-kwento lang tayo, hindi ako makagawa ng ibang content ko guys, ito lang. Tapos, sa trabaho ko, sa umaga, meron akong mga na-videohan ko, na nagsusumba sila, bago mag-start yung parang katulad din sa Hayat. Ganun din kasi kami sa Hayat, bago mag-start ng meeting, may mga sayaw-sayaw, ganun, mga nagpapatugtog yung ko, namimiss ko na yung aso ko, si Titus, at si Sophie. Actually, 5 sila, pero 2 lang sila. Ito kasi yung naunang aso ko. Nauna si Sophie, I think si Titus muna, tapos si Sophie sumunod. Yeah. Yung mga love ko, mga baby ko, kaya si Mami, magsisikap magtrabaho kahit napagod na ako, guys. Hindi lang sa pamilya ko, dahil yung mga aso ko, pamilya ko na rin yan. Sobrang mahal na mahal ko yan. Kaya minsan, alam nyo guys, pag nakakapanood ako ng vlog or sa YouTube o sa Facebook na yung mga pinapalo ko na may mga dog, tapos yung iba namatay yung aso nila, yung kanilang mga babies, may mga namatay na babies, yung aso. Sa akin kasi, yung mga babies ko, hindi ko tinuturing na aso. Tinuturing ko silang tao. Ganun ako, kaya kung tutuusin, alam nyo guys, mas malaki pa yung gastos ko sa mga aso ko kaysa sa gastos namin sa pagkain nila dun sa bahay. Oo, kasi mahal ng pagkain nila guys. Pero okay lang, kaya ako nagsikap ako talaga na magtrabaho pa rin kahit na medyo pagod na tayo. Tsaka isa pa, yun nga, di ba may surgery tayo. Yan, yung surgery ko, yun dito. Pray muna tayo bago daldal, puro daldal no guys. Okay. Lord Jesus, you're very good. Thank you for this water to give us. Amen. Thank you, Lord. Okay. Yun guys, yung habang kwento ko. Yun, yun lang yung minsan kinaganda kasi, parang, yung meron kasing advantage at disadvantage yung trabaho namin. Siguro yung, na sabihin mo na advantage para sa amin. Kasi yun nga, kahit napagod na kami minsan, alam mo may mga guest talaga na na-appreciate yung pagod namin. Kung nagbibigay sila ng tip talaga, minsan pag umaalis sila, nag-iiwan sila ng letter para dun sa sa naglinis ng room nila. Yung ganun guys, ito pala yung sauce nung guys, sauce ng ng salad. Yun. Kaya ako minsan, yun ang naiisip ko rin, merong, kaya nakakaano din yung ganun na may tao talaga na mga guest na na-appreciate yung pagod namin, yung mga housekeeper na, yung minsan inaano ka pa, hard worker daw kami, hard workers daw kayo, tapos aabutan ka ng tip.
minsan nakakaano din, wow, na-appreciate nila yung ano namin. Tapos, isa pa doon pagka yung sobrang nakita nila yung maganda yung bed nila, na ano mo, nalinis mo yung room nilang na maayos, parang incentive binibigyan ka nila. Yun ang binibigay sa'yo. Kain tayo, guys. Yun yung salad nila, guys. Ito, oh, may ganito, oh, may noodles. Yung Thai salad. Kaya nga minsan pagka yung ano, yung parang pakiramdam mo pagod na pagod ka na nang dilinis ka. Tapos may makikita ka na nagbigay ng TIP sa'yo ng tip, parang dahil sinisinok ako. Parang biglang mapapawi ba yung pagod mo. Kasi guys, alam nyo, minsan pag sinwerte kami nagbibigay ng malaking tip. Wow! 20, minsan 40, ganyan, $50 $50 yan guys, hindi peso yung pinag-usapan natin. So, yun. Magugulat ka na pagpasok mo, yun. Tapos may kasama letter, thank you for cleaning our room, for taking care of us, ganun. Wow! Yung disadvantage naman kasi na ano, ng trabaho namin, yun nga, syempre, hirap ng trabaho, syempre, pag-aanohan mo, pagtsatsagaan mo, tsaka kailangan din, hindi lang pagtsatsagaan, kailangan, love mo yung work mo guys, hindi yung magtatrabaho ka lang kasi kailangan love mo yung work mo, kasi kung hindi mo love ang work mo, wala, hindi ka mag-aano sa trabaho. Masarap ng salad guys, tikman natin tong ano, tikman natin tong shrimp to. Ayan o, sarap. Tikman natin yung shrimp nila. Gutom na gutom talaga ako. Ngayon kamay ko guys, oh, may ginagamit kasi na chemical na parang pag nadikit sa'yo, ano, bagas pang yung lemonist na tayo. Masarap to guys. Dahil vegetable, oh, may carrot siya, may beans, oh. Kita nyo ba? Wow! Naman, itong binili ko guys, itong shrimp, inabot siya guys ng ano, inabot siya ng $31.39. Oh. Dalawang order ko na to, mahal diba? Magkano to sa atin? Time is 50, 58, times mo sa 58 yung ano, magkano yun? Yung salad na to, meron siyang chicken, no? Barbecue chicken. Tapos meron siyang kasamang beef. Ito beef, oh, barbecue beef, oh. Marami. Mabalik tayo doon sa mga aso ko. Alam niyo ba guys na nagpaplan ako na uuwi ako next year. Mga siguro birthday ko sa August, mga August kasi kailangan mag 1 year muna ako dito sa trabaho kasi pag nag 1 year ako dito, may vacation na ako na 2 weeks. Pag nakuha ko yung 2 weeks ko, mag-a-add lang ako siguro ng 1 week. Mag-aas ako sa kanila ng leave of absent ng 1 week. Para 3 weeks ako sa Pilipinas. Gusto ko talaga umuwi kasi namimiss ko na yung mga babies ko, lalo na si Titus. Alam niyo naman si Titus, inuwi ko yun galing dito. Inuwi ko ng Pilipinas kasi nga piniprepare namin yun pag ano namin, yun nga, na magtatrabaho ako. Ayoko na kasi na naiiwan siya rito sa bahay. Like before, nung nag-work pa ako sa Hyatt, naiiwan lang siya sa bahay guys. Sobrang ano ako, naawa ako sa kanya, kaya napag-decide namin ng asawa ko talagang iuwi na lang namin siya sa Pilipinas. Kasi doon sa Pilipinas, marami magte-take care sa kanya. Tapos may mga kasama pa siyang katulad niyang aso rin. Yung mga babies ko doon kasi may 4 na ako doon, yung anak ni Sophie na 3. Yun. Ayokong, alam mo yun nung dati, nung pinagbuntis namin si Sophie, ang plan talaga namin ng kapatid ko, ibebenta namin sila. Pero alam mo, nung nakita ko sila, parang parang hindi ko kayang i-let go sila, na sabi ko parang ang sakit. Parang hindi ko na agad doon nakita ko sila, parang hindi ko na inaisip na iaano mo siya, i-let go mo, kasi alam niyo kung bakit ayoko silang ipabenta or kasi nakita ko kasi yung nung nagle-labor si Sophie, naawa ako.
Alam nyo, cesarean siya. Nagbayad ako. 11,000 yung binayad ko sa cesarean niya. Pinasesaryan ko na lang kasi maliit nga siya, di ba? Tapos ang laki ng tiyan niya. Ayoko nang nahihirapan siya. Ginawa ko, sabi ko sa kapatid ko, cesarean mo si Sophie, ayoko nang nahihirapan siya ng ganyan. Kaya yun, nakaano siya. Kaya nung nanganak na siya, hindi ko na inano na, alam mo yun, yung, siyempre gumastos na ako. Tapos nakita ko pa yung anak niya na gano'n, nahirapan si Sophie, tapos ililet go ko lang yung mga anak niya, di ba? Parang gano'n ng kadali na ipabibenta ko. Hindi naman parang hindi naman makatarungan yung gagawin ko. Ewan ko, since nung nagkaroon ako nung iniwan sa akin ng anak ko dito, si Mego, si Titus, sobrang naging na ako, yung attachment ko sa kanila, nandoon na yung hindi na ako makaano na, alam mo yun, nung nagmamatik siya, yung nandoon ako sa Pilipinas, kahit gaano ko kapagod, puyat ako, talagang matik yung gumigising ako ng alas 5, guys. Pagising ko ng alas 5, kasi si Titus dun ko nilagay sa kwarto namin. Pag narinig na ako ni Titus na gising na siya. Tapos yung mga ko din sa kabilang kwarto, kasi nga pinalagyan ko ng extension na kwarto yung namin, bahay namin dun, yung townhouse namin na para sa mga aso ko. Talagang ginastos sa amin ng asawa ko yun. Wow! Malaki ginastos namin dun sa bahay, sa renovation, lahat, everything, lahat. Dahil din yun dun sa mga alaga ko, sa mga babies namin. So, yun nga, nung naano ko na yun, parang every time na umuwi ako noon, lalo na si Titus nung nandito pa siya, naano ko na parang may sasalubong sa yung bata. Tapos tatayon-talon siya. Yun ang namimiss ko dito ngayon, wala. Dito ako sa bahay. Sobrang minsan, pag nakikita ko nga siya minsan, si Titus tsaka yung ibang aso ko, naiiyak ako kasi namimiss ko sila. Kasi alam mo yung nagpapasaya na lang sa akin noon si Titus. The time na sobrang depressed ako noon, na during pandemic, tapos nung nagkasakit nga ako, na-operahan ako lahat, everything, na surgery tayo. Si Titus ang nagpaligaya sa akin ng gusto. Siya yung nagpaano sa akin. Tsaka, ang laki talaga ng ko kay Titus. Utang na loob ko sa kanya kasi one time kasi there's something na nangyari sa akin, na na-emergency ako, na nag-breakdown ako talaga sa bathtub, sa bathroom namin. Wala na talaga. Tapos siya lang yung sa asawa ko, parang tinahulan asawa ko. Tapos yun siguro na ng asawa ko yun. Pumunta siya sa CR, na-save ako na tumawag yung asawa ko ng ambulansya. Kaya sobrang sa akin, precious talaga si Titus sa akin. Mahal na mahal ko. Kaya minsan, yun yung kwento ko nga sa inyo, guys. Yung may mga napapanood ako minsan na yung namatay yung mga alaga nila, yung mga baby nila na aso. Minsan naawa ako, tapos naiiyak din ako kasi parang sa akin, kung mangyayari sa akin yun, hindi ko rin kakayanin. Siguro mas madidepressed ako. May depression na ako before, mas lalo pa siguro baka babalik yung depression ko pag nangyari yun, hindi ako makaget over ba. Sa mga iba na bago pa lang na nag-aalaga ng mga pet anak, hindi lang dog or di lang pusa, ang unang-unang gagawin ninyo, guys, pagka ganun, wag na kayong magdalawang isip na palagay nyo merong kakaiba sa aso ninyo, hindi kumakain or hindi nadududo or kaya sila matamlay sila. Dalahin nyo na agad sa vet para at least alam ninyo kung ano yung nangyari sa kanila, kung ano yung dapat gawin. Yun, ayun ako, ganun ako. Ako, ewan ko lang sa iba, kasi hindi ko naman inaano nila lahat, pero ako ganun ako. Yung sinasabi nga nila magastos daw kung ganun ang gagawin. Pero ganun talaga, guys Kailangan prepare ka din, hindi lang sila aalagaan mo lang, pakakainin mo lang. Hindi natatapos dun, guys. Hindi natatapos, guys, dun sa pakakainin mo lang yung mga alaga mo, yung mga aso, yung mga babies nyo. Hindi lang matatapos sa pakakainin mo. Kasi yung sa amin, may mga vaccine pa sila every month. Yung nila para sa kuto nila, pinababaksinan ko yan. Minsan, yung nila, marami. Mga pagka dinala doon, ina-update kami ng doktor nila, ganito na, kailangan na nila ng ganito, ganyan. Ganun, guys. Kaya ako,
hinanda ko na yung sarili ko na, ganto ganyan. Kaya yung asawa ko noon, nag-argue kami. Sabi ko, bakit? Ganon sinasabi ko sa sa asawa ko. Bakit? Yun yung nagpapaligaya sa akin. Sabi ko, bayaan mo na sa akin yan. Matanda na ako Yan na yung sa akin, yung para kumbaga sa akin sila na yung nagbibigay sa akin ng lakas Yun nga, totoo lang, kahit sabihin ng mga anak ko na parang mas ko yung mga aso, wala akong magagawa Yung mga anak ko, may mga sarili na silang boy, pero nandito pa rin naman ako. Iba rin naman yung pagmamahal mo sa mga anak mo. At dito sa mga anak ko na mga aso. Iba yung pagmamahal ko dito kasi iba rin sila May kanya-kanya tayong category ng pagmamahal sa tao tsaka sa sa pet. Pero ako, sa akin kasi, 2 anak ko, malalaki na sila, may pamilya sila. Anytime na kailangan nila ako, nandiyan lang ako. Pero itong mga aso, kasi nga, hindi sila kasi yung kumbaga sa wala naman silang kapasidad na para magsalita sa'yo kung ano yung pangangailangan nila, kung ano mararamdaman nila. Tayo yun tayong as parents nila, as parents ng mga ng mga dog natin, lahat na kung ano pang mga hayop. Tayo ang magbibigay sa kanila ng pagmamahal kasi kailangan natin suklian yung binibigay nila sa ating kaligayahan. Kasi napapasaya nila tayo Kaya ako yun. As long na nandiyan yung mga mga alaga ko, magsasakripisyo ko guys. Magtatrabaho ako. Kahit wala ako doon, okay lang. Basta ko lagi, binibiling ko sa anak ko na, yung mga aso, pag binaramdaman, ganto ganyan. Nandoon ako lagi. Yun lang. Yung tip ko para sa mga aking mga mahal na mga doggies, mga mga babies ko, sooner or later, makikita ko rin sila next year. Kailangan ko mag-ipon para makapag-uwi tayo ng maraming food para sa kanila galing dito. Yun, at para masuportahan pa natin sila at hindi lang sila, yung iba pang nangangailangan ng tulong ko guys. Hanggang dito na lang guys. Please don't forget to follow me on my YouTube channel Angel and my Facebook Angel din, yung Facebook ko na isa guys. Yun, thank you guys. Bye. See you later. Don't forget to like and share. And then, don't forget to hit the notification guys Okay, bye-bye. God bless you guys.